broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Isang mainit pa ring hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 26 ng buwan ng Mayo. Noel senaryo o no eleksyon na pinalutang ni Senator Amy Marcos. Isang diversionary tactic ayon sa Malacanang. Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa, tinatrabaho ng Philippine National Police. Mga tauhan ng Philippine Marines sa Senado noong mangyari ang shooting incident. Nag-negatibo sa gunpowder ayon sa Philippine Navy. Senator Jinggoy Estrada kakasuhan ng plunder at malversation dahil sa maanumalyang flood control project. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lumipad na pa Japan para sa 4-day state visit. Isusulong ang kooperasyon sa enerhiya, maritime security at defense. DOLE Secretary Francis Tolentino kinalampag na aksyonan agad ang usaping sweldo at iba pang benepisyo sa sektor ng paggawa. Labor Region 3 Director sinuspindi kaagad. Search and rescue sa gumuhong Gusales Angeles City itinigil na. Bilang ng mga botante sa Pilipinas, tumaas na itala sa 71 million mula 68 million ayon sa COMELEC. Senator Mig Subiri nag-I am sorry sa pamilya ni yumaong showbiz TV host Inday Badiday. Mangingisdang nakalambat ng 34.5 million pesos worth ng cocaine sa Quezon. Tumanggap ng reward na 100,000 piso. Wow, daming cocaine yan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinawag ng Malacanang na isang diversionary strategy lamang ang pinalutang ni Senator Amy Marcos na Noel o no election scenario sa 2028. Tahasang sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na walang ibang layunin ang naturang akusasyon ng senadora kundi pagtakpan ang issue sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Bukod sa nakadakdang paglilitis sa Vice Presidente ay nag-iingay din si Senator Amy upang mabali ang atensyon ng publiko tungkol sa nangyari sa kahinahinalang eksena sa Senado. Sinabi pa ni Yusek Castro na ugali talaga ng presidential sister na umistyle sa tuwing siya o ang kanyang makalyado ay nako-corner.
Samantala, isa lamang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos na bukod sa walang katotohanan, layunin nito na ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, puro chismis ang nilalaman ng video at walang maipresentang ebidensya sa mga aligasyon. Sabi ni Asidre, irresponsable ang mga paratang ni Senator Amy habang ang dapat atupagin ngayon ng Senado ay ang napipintong impeachment trial sa Vice-Presidente. Hindi umano pinag-uusapan ang tsatsya, hindi lamang sa Senado kundi maging sa Kamara, kaya mas lalong questionable ang pinalulutang ni Senator Amy. Dagdag pa ni Asidre, mismong sila sa Kongreso ay nagulat nang inilihis ni Senator Amy sa tsatsya sa halip na ang pinag-uusapan ngayon sa Senado ay ang nalalapit na impeachment trial. Irerekomenda na ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang pagkansela sa mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Legal Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo, ito'y kasunod ng utos ng Department of Justice na ipatupad na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato. Ayon kay Tadeo, sa Campo Crame noong nakaraang linggo pa motu proprio na sinimulan ng board ang pag-deliberate sa kaso ni Senator De La Rosa kahit wala pa mang sulat noon ang NBI. Narito si Colonel Domer Tadeo ng Firearms and Explosives Office. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. Oras na mapirmahan ng board, ipasusuko na ng PNP kay De La Rosa ang kanyang mga baril. Pero kapag hindi sinurrender ni Senator Bato ang mga baril, nagbabala ang pulisya na maaring makaswa ng senador ng pag-iingat ng loose firearms. Samantalang wala sa konsiderasyon ang Department of Justice na mag-alok ng reward para sa ikaka-aresto ni Senator Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, ito'y dahil marami naman anyang natatanggap na lead o impormasyon ng mga otoridad. Kaya naman panawagan ni Vida kay Senador Bato ay sundin na lamang ang rule of law bilang kasalukuyang mambabatas at dating PNP chief. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vida. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Diba? Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant. Diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Diba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niyo na pag may arrest warrant, dapat siniserve at dapat sumusunod. Dapat magpaliwanag ang Senado sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa habang ito ay nasa ilalim ng protective custody ng kapulungan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador noong May 11. Sinabi ng mga ito na nasa kanilang kustodiya si De La Rosa, na ibig sabihin na hindi siya maaaring kunin ng NBI. Pero oras na kailanganin ay dapat lumutang at managot si De La Rosa sa batas. Pero baka umano iba ang naging pakahulugan ng protective custody ng Senado. Ito ay hindi maaring hulihin pero pwedeng patakasin.
Itinuturing ni Director Matibag na bad president dahil lubag na ang Senado at maaring talagang magtago na o lubag na maaring pagtaguan ang Senado na isang pugante. Samantala, nagnegatibo sa gunpowder ang tropa ng Philippine Marines na nakadeploy sa Senado sa kasagsagan ng putukan noong Mayo 13. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, patunay ito na walang kinalaman ang mga sundalo sa nangyaring gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Gayun din, wala umanong nirelieve o pinalitan sa 24 na tauhan ng Marine Security and Escort Group na nakatalaga sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Naniniwala kasi ang militar na walang naging lapses sa kanilang tauhan na sinunod ang sarili nitong rules of engagement. Aminado naman si Martinez na nagkaroon ng utos sa Marines si Suspended OSA Chief Mau Aplasca para mag-lock and load. Pero dahil walang imminent threat, hindi kinalabit ng mga sundalo ang kanilang gatilyo. Narito si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez. None of them have fired their weapon. Secondly, negative po sila sir sa paraffin test. So it just indicates, those are just indicators that they did not directly, none of them directly participated in such. Binigo naman ni Senator J.B. Ejercito ang pagtatangka ni Senate President Alan Peter Cayetano na baliin ang kanyang delikadesa at prinsipyo. Ito'y matapos sa tanggihan ni Senator J.B. ang alok ni Cayetano na siya ay gagawing majority leader sa ilalim ng kanyang liderato kung ito ay lumipat sa kanilang grupo. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Senator J.B. na bagamat ang tinutukoy na offer ay nakakalula, ito naman ay katumbas daw ng halaga o posisyon na ang kanyang prinsipyo. Ganito ang paliwanag ni Senator J.B. Ejercito. Tinanggihan po natin yung offer. Napakahirap na itong tanggihan sa totoo lang dahil alam mo, yan po ang essentially na second most powerful position sa Senado. Nagpasalamat ka ako kay Senate President Cayetano sa kanyang tiwala. Kaya lang, kailangan ho natin tindigan yung delikadesa at yung prinsipyo natin na hindi naman magandang ako po ay tatalikod. Samantala, humingi ng paumanhin si Senator Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong host na si Maria Lourdes Carvajal o mas kilalang Inday Badiday. Ito'y matapos banggitin ng senador ang pangalan ng host nang magbigay ito ng reaksyon. Sa ipinakitang video ni Senator Amy Marcos hinggil sa umunoy tangkang charter change. Paliwanag ni Zubiri, slip of the tongue ang nangyari sa gitna ng mainit na debate at inaako niya ang responsibilidad sa kanyang nasabi. Nito, nirerespeto niya si Inday Badiday at ambag nito sa industriya ng telebisyon na naging bahagi na ng kultura ng mga Pinoy. Samantala sa Facebook post ng apo ni Badiday na si IC Mendoza, kinilala nito ang paghingi ng paumanhin ni Zubiri at iginiit na hindi dapat nadadamay ang kanyang lola sa usaping politika. Kakasuhan na naman ng plunder at malversation sa Sandigan Bayan si Senator Jingoy Estrada o naman sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sa Huwebes ay isasampa na ang kaso laban sa senador at kasalukuyang pinakikinis lamang. Nire-refine ang mga detalye bago ito formal na ihain. Sa ngayon ay 3 bas na pala ng kasong malversation at graft ang naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa issue ng flood control project scandal.
Samantala, isinasaayos na ng House Prosecution Panel ang listahan ng kanilang witness para sa nalalapit na impeachment trial laban sa Vice President o laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kabilang sa mga isasalang nila ang Ombudsman, Securities and Exchange Commission, National Bureau of Investigation at ang Anti-Money Laundering Council. Pinag-aaralan din ng prosekusyon kung isasalang din ba sa trial ang Bureau of Internal Revenue. Sabi ni Ridon, kumpiyansa siyang makakakuha na ng conviction sa unexplained wealth ng Vice Presidente kahit wala ang BIR. Pero makatutulong niya ang mga dokumento sa BIR para suportahan ang mga ebidensya mula naman sa AMLAC. Matatandaang napagpasyahan ng House Committee on Justice na hindi muna buksan ang mga dokumento ng BIR na naglalaman ng income tax return ni Duterte. Lumipad na. Nakaalis na ng bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Japan para sa kanya 4 na araw na state visit sa Japan mula May 26 hanggang 29. At kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulong Marcos na isusulong niya ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, depensa at seguridad, space technology at pagpapaunlad sa Mindanao. Ngayon din ang pagtalakay sa mas malalim na pagtutulungan kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, ASEAN at pag-usap ng Amerika o pag-ugnayan sa Amerika at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Ganito ang departure speech ng Pangulong Marcos. In order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. Sayonara, Mr. President. Domo arigato gozaimasu. Samantala, nangako si dating Senator Francis Tolentino na tututukan niya ang pagbibigay dignidad sa mga manggagawa bilang bagong Labor Secretary. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Tolentino, una niyang bubusisiin ang naging pagpapatupad ng Labor Order 174 tungkol sa 555 system. Ito ay para masolusyonan na ang issue ng contractualization at ENDO o End of Contract Scheme. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tolentino. Istanyo rito sa Opo. Yan, isa po yan sa mga busisiin ko, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng Order 174 tungkol po sa yung sa 555, doon po sa tinatawag na ENDO. Lahat po yan, ibubungkalin natin at makakaasa po kayo na mabilis din po yung aksyon. Paiimbestigahan rin ni Tolentino ang naging safety at iba pang mga violation ng mga may-ari ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ayon kay Tolentino, labag sa batas ang pagtatayo ng barak para sa mga construction workers sa loob mismo ng kanilang itinatayong infrastruktura. Naritong muli si Secretary Tolentino. Meron tayong
occupational safety regulations po na under ng DOLE. So yung isang barracks na nandoon 5 meters away, yung mga construction workers na nandoon safe po sila. Pero yung naglagay ng barracks doon mismo sa loob ng gusali, yun po yung naipit ngayon at pinipilit pang hukayin at i-retrieve. At marami ho, pati yung paglalagay ng swimming pool doon sa 10th floor na wala naman ang permit nakasama. So isa po yun sa tutukan ko, siguro mga alas 10 na umaga meron na po tayong action tungkol doon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Pagtatalaga ng Pangulong Marcos kay former Senator Francis Tolentino bilang Labor Secretary, sinuportahan naman ng mga senador. Samantala, mangisdang nakalambat ng cocaine sa Quezon na nagkakahalaga ng 34 milyon. Abay, tumanggap ng reward na 100,000 pesos. At Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, hindi totoong lumipat na sa bagong majority sa Senado. Kahit love na love daw niya si Senator Pia Cayetano. Talaga. At Department of Justice handang muling atasan ng NBI at PNP sakaling may iba pang arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court. Talaga. At anak naman ni Dennis Trillo na aksidente matapos makatulog habang siya ay nagmamaneho. Allah. Lasing ba? Napuyat? Ayan. At eto naman ang maganda, Mrs. Ewan nga lang kung maganda, ha? Abay, pag tag-ulan, abay, magsisimula na raw sa unang linggo ng Hunyo. Wow. Goodbye, super hot weather. Yehey! Sana'y huwag namang La Nina, huwag namang puro mga baha. Ha? Totoo, Lokoy. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Standby, Let Narciso standby, Raymond at Pa standby man ang Milky Rigunan, Tina Nolasco. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:29. Sandali lamang sa ating mga reports. Abay, batiin mo natin si Kuyang former Undersecretary Yusek Nabiltan at si ating Amelin. Aba, nanonood sila sa ating programa sa Break Time. Siya ay member ng Member of the Parliament ng Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hello po. Good luck. Re-electionist ka ba, Yusek? Very well, sir. Samantala, batiin din natin na happy birthday si naragsak nga pa nagkasangay. Apo Mayor Boyet, kilala ng Curimao, Ilocos Norte. Aba, mula kay Apo RD Jojo, kilala ng Quezon City. At happy birthday din kay ating Fatima Arias. Ba, binabati ni Kuya Colonel June Arias. Alaba tayo dyan. Eto meron sigurado. Ayan, nagpalugaw na kanina. Ha? Yun ang masarap. Ang kanyang birthday celebration ay palugaw sa mga nasunugan dyan sa Tondo, Manila. Ayan. Iba talaga ang lugaw queen, Wonder Woman, Miss May Binauhan. At nagpakanton pa siya rito sa News Center. Maraming salamat. Happy birthday din kay Kuyang General J. Reyes Kumigad. At ganoon din kay Remolito Revilla Dungog ng JME Broadcasting Resources Incorporated. At ang mga brethren, ayan, batiin nyo ang mga ito, mga newly obligated brethren ng Hustisya Masonic Lads. Sina Kuyang Yusek Nicolas T. ng Department of Justice at si Kuyang Alex Flores ng Office of the President. Ba talaga naman Galing-galing. Congrats! At ipinabot naman namin ang aming pakiramay sa pamilya na aming classmate na sinundo na po ni Lord, si Jose Abukay ng Pinili, Ilocos Norte.
makipagladingit kami apo iti pamilya datoy classmate mi nga ni Jose Abukay. Rest in peace sa classmate. At eto na ang ating kring-kring panalo promo, Miss Thea. Take it away, hat. Kring-kring na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Sino ang maswerteng bibigyan natin ng regalo ngayon, Miss Thea? Hello, Ate Shirley Asuncion. Magandang hapon. Oh, taga Antipolo City. Oo. Hindi ako nagpa-dial dito, Lakay. Ganun ba? Siguro mamigay ito ng suman tsaka kasoy. Uy, kasoy. Totoo, Lakay. Ayan. Sige, tanong mo si Ate Shirley. Ate Shirley, saan kayo sa Antipolo City? Sa ano po, Cogeo Village. Cogeo. Malapit sa amin, Lakay. Nasa gate 3. Gate 3 ba yan? Gate 2. Gate 2 ba yan? Oo, tama ba? Gate 2. Gate 2, Lakay. Sa Golden Gate ba yan? Ang tanong namin... May daan po kasi sa Gate 1 o kaya sa Gate 2. So sa gitna. May Gate 1 and Gate 2 pala. Ayan. Eto na ate, ang tanong namin, ano ang himpilan ng radyong kauna-unahan at number 1 sa buong Pilipinas? DZRH. Ang galing-galing mo talaga, Ate Shirley. Isa kang henyo. Very good. Ate Shirley Asuncion na Antipolo, congratulations. Panalo po kayo na. Maraming salamat. Welcome po. Our pleasure, Ate Shirley. Hatawin natin ang mga report sa report mula sa Senado. Abay, si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid hindi totoong lumipat na sa bagong majority sa Senado. Ganon, bakit ay lumipat? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Ms. Thea, sa isang pambihirang pagkakataon ay tumayo si Senator Lito Lapid at nagsalita sa Senate plenary. Ito ay upang pasinungalingan ang mga lumalabas sa social media na siya ay sumapi na sa bagong majority. Ayon kay Lapid, natili siyang kasapi ng 11 miyembro ng Senate minority na pinamumunuan ni Senador Tito Soto. Nakiusap ito sa mga kasamaang senador na sila ay magkaisa na at iwasan ang bangayan lalo na lagi silang maraming bisita. Pakinggan natin si Senador Lito Lapid. To the legend, Senator Lapid. Salamat po, Mr. President. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Na-amaze ako nagsalita si Senator Lito Lapid. Naputol si Raymond? Ayan, ba't nawala si Raymond? Wala pa extra. Mga bibihirang pagkakataon, Lakay. Ayan, Raymond, ayan. Mayor, sandalit, may karugtong pa yan. May karugtong pa yan. Ano pang sabi ni Senator? Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? Na-lighten up ang mood ng Senado. Kulang yata, Raymond. Mahal kita pero walang muamwa. Chup-chup. Pampahupa ng tensyon na Mayor dahil sa mga mainit na mga bayan dito mga nakalipas na mga araw. Ngayong araw, medyo umupa yung tensyon at pagkatapos yan, meron silang usapan na magkakaroon ng
all Senators Caucus ngayon na tumigil na sila, nag-suspend ng session at nagsagawa muna sila ng caucus dahil pag-usapan na yung mga komite na dapat ay mapunta sa ngayon ay minority at ganoon din yung schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mayor at Mr. Yes. Ayan. At least sumayasay naman sa Senado. So nabawasan na ang atensyon na Raymond. Dapat Senator Lito lapid-lapid nung May 11 pa yan. Long overdue. Ba't ngayon lang kasi siya tumayo sa plenaryo? Hulimando at magaling ihahabol pa rin. Buti na lang. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Yes. Akala ko, Raymond, sasabihin ni Senator Lito, lapid-lapid kahit ako po ay inakusang tahimik dito sa Senado, mas marami naman aking bill na ipasake sa inyo, Mr. Senate President. Bigla nagkaroon ng auditing sa mga bills. Okay, so sa totoo naman yun, pinatutunayan naman ng record yan, Mayor. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan. Sabi nga ni Gas Abelgas ng Soko. Ayan. Okay, so at least so paano yan? Wala nang kudita. Ayan, status quo muna. Hanggang as of today, Mayor, as of today. Ayan. Hanggat walang naghuhudas, ayan, status quo. Wala. Pag kami naghudas na, ayan na. Ayan, patay na. Banggitin ko din lang, Mayor at Mr. na kanina, meron kaming nagbigay ng kapirasong pahayag si Senator Jinggoy Estrada doon sa pronouncement ng Ombudsman. Ang sabi niya ay kung yun daw ay papalit ng kanyang paninindigan sa Senado, so be it. Sabi niya, at tanong sa kanya ay kung ito ba ay uri ng panggigipit, sabi niya no comment, bahala na kayong mag-isip kung ano o saan ang direksyon ng kasalukuyan. Matapos i-anunsyo ng Ombudsman na kapasuhan na siya ng plunder kaugnay ng flood control project. Ito nga, kababasa ko lang yung news item. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ayan, sa Huwebes, ayan, sasampa na naman ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy. Abay, pang-apat na batch na yata itong malversation at graft and corruption case, Raymond. Ayun na binabanggit at mismong galing yan sa Office of the Ombudsman. Sabi niya, so be it. Mag-uusap na daw sila ng kanyang abogado hinggil sa kasong ito. Ayan, parang sinasabi ni Senator Jinggoy, ayaw kong makusahan ni Senator Marcoleta na isang hudas. Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Ayan, malupit yung babala ni Marcoleta. Marami natakot yata. Ha? Sino kayang una, Lakay? Matitinag? Maghuhudas na sana. Meron maghuhudas meron na sana. Oo. Hindi kapalit ng 30 pilak. Ano? Ang kapalit ay Senate Presidency. Ayan. Ang tigas. Masyadong matigas sa Judas. Kaya lang hindi kinagat. Ayan. Okay nga, Rod. Teka muna. Pumapasok ba yun? Yung parang laging wala, Lakay. Pumapasok ba si Senator Cheese, Raymond? Kompleto sila kanina, maliban kay Senator Bato. Ba't tatahimik ang Senator Cheese? Ayan, parang mas tahimik yata siya kay Lito Lapid ngayon. Oo nga. Malumbay. Malumbay. Hindi yata kasi inaalalay ni Hart Ayan, si Hart busy sa rampa-rampa. Ayan, okay. But I'm glad na nakita si Lito Lapid Lakay, Senator Lito Lapid sa plenaryo. Ayan, masarap ba yung mahablang Oo nga, na-curious ako. Ano isa? Mahablang ka tsaka... Yun lang sinabi Lakay, mahablang ka. Dalawa yun, Raymond, di ba? Dalawa ba? Mahablang ka tsaka... mahablang ka yun, malinaw na narinig ko kanina. Oo, mahablang ka lang. Butit di siya niregaluhan ng biik. Pagka niregaluhan ng biik, delikado yan. Bakit? Maaalam Melanie Marquez na yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond, sa iyong balitang showbiz. Ayan. Entertainment. Ayan. Entertainment report. Ayan.
Balik sa inyo, Mayor at Mr. Ian. Maraming salamat, Raymond. Ayan, tuloy, natatawa si Ateng. Ayan, si Judge Berna Cabile sa Tornejos. At si ating get well soon, ating Doktora Emar Usaita. Ayan. Sabi ni Kuyang Nobel Martin Usaita, ang egg magnate. Ayan. Abay, pakibati naman si ating ng get well soon para gumaling na siya kaagad. Ayan. Siguro Kuyang Nobel Martin Usaita, hindi mo na pinapakain si ating ng itlog. Ayan. Itlog na 2 ang pula. Ayan. Masarap yung lakay, Get well soon, Doktora ating Emar Usaita. Report mula sa kamera. Ayan. Ay, teka muna. Meron tayong flash report, Miss Thea. Basa. Flash Report. Flash Report! Sandigan Bayan naglabas ng precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Abangan ang detalye mamaya sa report ni RH5 Val Gonzalez. Flash Report. Flash Report! Mukhang tinitira ang mga nasa oposisyon. Ayan. Pero involved naman kayo sila sa sa flood control scandal. Ayan. Nadawit Basa. Ito nga't kakulangan ng supply ng kuryente dahilan ng mga rotational brownouts. Ida tayo mabalitang yan. RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Nakayateya ang kakulangan ng power supply at dahilan ng nararanasang rotational brownout sa maraming lugar sa bansa. Ayon kay Representative Arthur Yap ng Murang Kuryente Party List, kung mayroon ng sapat na supply, hindi sana nangyari ang mga rotational brownout. Sa hearing ng House Committee on Energy, pinagpapaliwanag ni Yap ang Department of Energy pang isyong pinag-uusapan ng incident reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o ang aktwal na kakulangan sa available generation capacity na nagresulta sa mga brownout. Sabi ni Yap, ang tunay na issue ay ang supply and demand at hindi ang late report ng NGCP. Sa panig naman ng NGCP, nakasunod umano sila sa lahat ng applicable reporting requirements matapos aprubahan at maapektuhan naman ang transmission noong May 13 kaya nagsumiti ito ng advisories at notification sa mga kaukulang ahensya. Una rito pinag-utos si House Speaker Faustino D. III ang investigasyon matapos nga ang nararasang May 13 power outages. Naapektuhan ang milyong-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Ayon sa House Speaker, layunin ng investigasyon na may mapanagot at ma-implement ang pangmatagalang safeguards para maiwasan na ang panibagong major grid collapse. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Riganan. Binabati natin si Attorney Rick Valmonte. Ay, Apo Rick Kuyang. Ayan, kumusta ka na, ha? At sabi ni Member of the Parliament Nabil Tan, naku mga brethren, mga kuyang na taga Mindanao sa farm, assalamualaikum warakmatullah wabarakatuh. Happy Eid al-Fitr bukas. Ayan. Abay, hindi na pala siya kakandidato kasi ang Sulu ay umalis na sa BARM base sa desisyon ng Supreme Court. Oo nga pala, si kuya mo, Governor Sakurtan, nagpetition na kumala sa BARM. Ayan. Dahil hindi naman daw binibigyan ng pondo ng BARM ang Sulu. Ganun ba yung lakay? Napupunta lang sa Central Mindanao. Naku po. May tampo ang Governor Sakurtan. Report mula kay Giselle Ricafort. NBI nagbabala sa mga tumutulong magkakanlong at kay Senator Bato de la Rosa. Idetalye mo ang balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Dinalaan ng National Group Investigation ng mga tumutulong sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa ngayon. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maaring maharap yung mga ito sa kaso ng obstruction of justice at harboring sa isang kriminal. Pero kung opisyal daw ng gobyerno, yung mga tumutulong sa senador, mas komplikado yung kaharapin nilang asunto dahil pasok ito doon sa Code of Professional Responsibility at Republic Act No. 3019. Idiniin din ni Matibag na hindi maaaring isanggalan ng tumulong na mambabatas yung kanilang immunity mula sa pag-aresto kung lagpas sa 6 na taon yung penalty sa ginawang krimen.
Kasabing ito, sinabi ng direktor na kailangan pang imbestigahan kung sino-sino yung mga tumulong sa pagtakas ni Bato mula sa Senado. Hinimok din ni Matibag yung ating mga kababayan na agad i-report o ipagbigay alam sa mga kinauukulan kapag may naispatan silang pugante kagaya ng senadora. Ito si Giselle Ricatoy para sa DZH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, balita mula kay Manila Girl. Department of Justice handang muling atasan ang NBI at PNP sakaling may iba pang arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court. Arrest number 9, Tina Nolasco, please come in. Tina. Lakay tiniyak ng Department of Justice ang kahandaan nito na atasan muli ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI sakaling mayroon muling arrest warrant na ilabas nga ang International Criminal Court o ICC laban sa sinumang personalidad. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, mandato ito ng kagawaran bagamat tumanggi ng magbahagi ng impormasyon kung sino pang mga personalidad ang maaaring may ICC arrest warrant. Una nang nabanggit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroon silang impormasyong nagsasabing posibleng maglabas ulit ang ICC ng warrant of arrest. Matatanda ang bukod kay Senator Bato de la Rosa, kabilang rin sa mga sinasabing co-perpetrator ng Duterte War on Drugs ay sina Senator Bongo, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, former PNP Chief Oscar Albayalde at iba pa. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lakay revocation ng gun license permits ni Senator Bato de la Rosa hindi political. Idatay mo balitang yan, RH52, Enyel Parrosa. Enyel. Legal, procedural at hindi political. Yan ang paliwanag at pagdistansya ng Philippine National Police sa desisyong trabahuhin na ang pagkansela sa gun permits at license to own and possess firearms ni Senator Ronald de la Rosa sa harap ng umiiral na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa PNP, noong nakarang linggo pa nila sinimula ng motu proprio na deliberasyon sa mga armas ni Bato. Pagkatapos ilabas sa Department of Justice ang utos na pairali na o ipatupad na itong ICC warrant, wala pa mang sulat sa kanilang National Bureau of Investigation. Kasabay nito, nagpahayag ng kahandaan ng bago acting spokesperson ng PNP, si Police Colonel Allen Reyco, pagdating sa inisyong sabtina ng Department of Justice kaninang umaga. Sabi ni Cosa Campo Crame, sakop ng sabtinang inventory ng firearms nang nakarehistro sa ilalim ng buong Senado, maging ang record ng mga may-ari ng baril na ginamit sa nangyaring gun-related incident noong May 13. Pero nakiusap muna si Cosa sa publiko, hindi muna sila magbibigay daw ng mga hilaw na impormasyon sa manhunt kay De La Rosa, habang ito ay itinuturing pa ring aktibo. Pakinggan natin ang bagong PNP spokesman. The PNP respects the ongoing investigation of the Department of Justice and assures its full cooperation with all lawful processes, including the submission of documents and other relevant records as may be required. Ang tinig ni Police Colonel Allen Reyco. Ako si Daniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Report mula kay Val Gonzales. Precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa, inilabas na ng Sandigan Bayan. Idatay mo balita, RH5, Val Gonzales. Val. Mr. at Mayor, kalalabas lamang ng kautusamang 7th Division ng Sandigan Bayan na inaprobahan na ang hirit ng Office of the Ombudsman na pigilan ang pag-alis sa bansa ni na Senador Rodante Marcoleta, dating kinatawan o dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Biray at Joseph Espiritu. Naharap ang apat sa reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ito ay may kinalaman sa pagtanggap ng regalo na nagugat sa kontrobersyal na 75 milyong pisong donasyon sa kampanya ni Marcoleta noong 2025 midterm elections. Sa panuntunan ng Sandigan Bayan, maring maglabas ng PHDO kahit nasa preliminary investigation pa lamang ang reklamo upang matiyak na haharap ang mga respondent sa proseso at hindi makakaiwas sa pananagutan. Si Marcoleta na pumang-anim sa senatorial elections noong 2025 elections ay unang nagdeklarang wala siyang natanggap na ambag, ngunit kalaunan ay inaming tinanggap niya ang pondo bago pang opisyal na panahon ng kampanya kaya't hindi niya ito isinama sa kanyang sose. Ang halagang
lampas sa 50 milyong piso ay pasok sa threshold ng plunder sa ilalim ng mga umiiral na batas. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero wala Yes, namang Mayor. wala namang arrest warrant na ilalabas ang Sandigan Bayan. Ay wala pa sa ganun wala na punto, Mayor. wala pa. Nasa preliminary investigation na pa lamang, Mayor. At tama ka, Mayor, napakabilis ng desisyon kasi kaninang alas 11 o alas 10 ng umaga ay binantayan ko na yung proseso ng hearing na isinagawa doon sa hirit nga ng Office of the Ombudsman na pigilang makalis ng bansa itong si Marcoleta, itong si Defensor at iba pa, at matapos lamang isang oras o ang ilang oras ngayong pasado alas 4 ng hapon ay naglabas na nga ng precautionary hold departure order. Val, Mayor at kaya daw mabilis isinakay sa Cavite Express. Ayan. Cavite Express? Ayan, Saulog Transit yata ito, Cavite Express. Ayan, Hindi ba Love Bus, Lakay? Hindi, ayan. Biyaheng Cavite yan, Saulog yan Ayan. Mayor, dadagdagan ko yung binanggit mo kanina doon sa press conference nitong si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. Ang sabi? Ay kanya din, bukod doon sa sasampa ng kaso sa araw ng Huwebes, kay Senador Jinggoy Estrada at after 2 weeks kay Senador Joel Villanueva, yung kaso naman laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez ay inihahanda na rin at ang binanggit nitong si Ombudsman Remulla, grandest case yung isasampa laban dito kay Romualdez. Lupit talaga ni Ombudsman na Boyeng. Walang Brad. Oo, walang sinino, Lakay. Brad sa Upsilon Sigma Pi Fraternity. Wala. Ayan, trabaho lang. Ayan, grandest case. At ito'y kaunang-unahan sa ating bansa, yung pagsasampa ng conspiracy to defraud the National Treasury. Yun yung isasampa dun sa isa sa pinakamalaking kaso laban dito kay dating pinuno ng Kamara Mayor. Wow, abangan natin yan. Ayan, wala nang Brad dito. Ayan, Lakay, ilang senador yung kakasuhan? Dami. Ayan, dami. Hindi na namin bilang. Nasa 8 hanggang 9 daw. 8 hanggang 9. Yun ba ay kabilang ng mga nasa majority ngayon? Majority block ba yon? Karamihan? Alam mo, Mr. Mayor, tinanong kanina yan nung mga kasama natin sa media during the press conference. Ang sabi, nabanggit yung bakit nandun sa majority yung pinipili. Sabi niya, wala daw silang sinisino, hindi tinitingnan yun ng ombudsman. Kasi si dating speaker, majority administration party yan. Ayan. Lakas CMD. Ayan. Hindi daw sila doon. Walang ganon. Okay. Hindi doon tinitingnan. So bukod doon sa pagsasampa ng kaso laban doon sa kay Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at nasampahan na itong si Senador Marcoleta. Pero sa ibang kaso naman ito, itong isa pang congressman, si Senador Chis Escudero, bukod doon sa 4 na yan, Mayor, meron pa raw 3 hanggang 4. Wow. Abangan natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val Gonzales. Mayor, at Miss Taya. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, sabi yata ni Ombudsman, tataldan niya kasi ingay niya. Showbiz, Miss Taya. Anak ni Dennis Trillo na aksidente matapos makatulog habang nagmamaneho. Bakit nakatulog? Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Nagtamo ng minor injuries ang panganay ni Dennis Trillo na si Calix matapos makatulog habang nagmamaneho. Sa post ng Kapuso Actor, alas 5 ng madaling araw nangyari ang aksidente. Wasak ang sasakyan ni Calix matapos bumangga sa traffic island at tumuob. Ang anak ni Dennis nagtamo ng pasa sa ulo, braso at maga ang kaliwang kamay. Sa kabila ng nangyari, laking pasalamat pa rin ng aktor at swerte pa rin daw kung maituturing na ganito lamang ang tinamo ng anak sa aksidente. Wala rin anyang tinamaan na ibang kotse o nadamay na ibang tao. Sa huli, lesson daw na kapag inaantok ay huwag piliting magmaneho. Mag-stop over muna para mag-unat-unat o umidlip. Sa isang Instagram story ng binata, bagamat hindi na idinetali ang nangyaring aksidente, laman nito ang pasalamat sa Panginoon at kanyang realization kung gaano kahalaga ang buhay dahil sa isang iglap lang maaari niyang magbago ang lahat. Si Calix na bahagi ng fencing team ng University of the Philippines Diliman ay anak ni Dennis Trillo sa beauty queen actress na si Carlene Aguilar.
At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. At batiin na natin ng advance happy birthday. Happy ang birthday! ating business correspondent, Uy! Mr. Michael Ismaygay. Happy birthday po! Aba, kasabay pala ng birthday bukas si Wonder Woman, Miss May Binauhan. In heaven there is no Magpapainom daw sila. That's why magpapabahaba siya ng dolyar lakay. gone from here. Oh, all our friends will be drinking all the beer. Everybody sing. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. Ayan, papainom daw siya bukas. Happy birthday, bossing Mr. Michael Ismaygay, Happy ating birthday business po. correspondent. At ang report niya, ang palitan ng dollar ngayon, naku, How much, tumaas lakay? na naman. 61 pesos and 56 centavos. Grabe. At yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyon. Oras alas 5:06.